Janitor lang siya kaya pinaluhod mo at binuhusan ng alak ang sapatos niya? Nagkakamali ka. Dahil ang hampas lupang inaapi mo, asawa pala ng pinakamakapangyarihang CEO na nagmamay-ari ng kumpanyang kinatatayuan mo. Isang lihim na yaman ng mabubunyag. Humanda ka dahil oras na para sa matamis at marangyang pagtutuos. Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha, at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandal ang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maliit, mausok, ngunit punong-puno ng init ng pagmamahalan. Ang sulok ng karinderyang yon sa tabi ng kalsada. Amoy na amoy ang masarap na tulingan na nakaprito habang ang ingay ng mga tricycle na dumadaan ay nagsisilbing musika sa mag-asawa. Sa isang simpleng kahoy na lamesa, magkaharap na nakaupo si Raul at si Gloria. Suot pa ni Raul ang kanyang kupasing uniform bilang janitor. Isang asul na polo shirt na may nakatatak na Clean All Services, habang si Gloria naman ay nakasuot ng simpleng duster na pambahay. Sa paningin ng sinumang makakakita sa kanila, sila ay isang tipikal na mag-asawang naghihikahos sa buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Gloria, may isang malaking lihim. Siya si Gloria Imperial, ang nag-iisang tagapagmana at CEO ng Imperial Company, ang malaking kumpanya kung saan nagtatrabaho si Raul bilang isang tagalinis. Dahan-dahan sa pagkain, hon, baka mabulunan ka. Malambing na wika ni Gloria sabay abot ng baso kay Raul. Pinanood niya ang asawa na ganado sa pagkain ng kanin at ulam na nagkakahalaga lang ng 60 piso. Uminom si Raul at saka tumingin kay Gloria. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ng asawa sa ibabaw ng lamesa. Ang kamay ni Raul ay magaspang. May mga kalyo mula sa maghapong paghawak ng mop at pagbubuhat ng basurahan. Ngunit para kay Gloria, iyon ang pinakamalambot at pinakaligtas na lugar sa mundo. Masarap ang luto dito, pero mas masarap pa rin kapag ikaw ang nagluluto sa bahay. Nakangiting biro ni Raul, dahilan para mamula ang mga pisngi ng asawa. Pasensya ka na, ha? Ito lang nakayanan ng budget natin ngayon. Anniversary pa naman natin bilang mag-asawa sa susunod na linggo. Umiling si Gloria at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ng asawa. Raul, alam mo namang hindi importante sa akin ang marangyang lugar. Kahit saan, basta ikaw ang kasama ko, masaya ko. Ang pagmamahal mo at ang pagiging mabuti mong asawa, higit pa sa kahit na anong yaman yan. Bumuntong hininga si Raul, ngunit may determinasyon sa kanyang muka. Alam ko, Gloria. Ayokong habang buhay tayong ganito. Ayokong nakikita kang nagtsatsaga sa maliit na kwarto natin. Kaya nga kahit panggabi ako bilang janitor sa Imperial Company, pinipilit kong pumasok sa universidad sa umaga. Konti na lang, hon. 2 semestre na lang at makakatapos na ako ng business management. Napatitig si Gloria kay Raul. Humanga siya sa talino at sipag nito. Habang naglilinis ng mga banyo at sahig sa sarili niyang kumpanya, lihim pa lang nag-aaral si Raul upang iangat ang kanilang buhay. Ang masakit para kay Gloria na kailangan niyang itago ang kanyang yaman at totoong pagkatao. Naging traumatiko kasi kay Raul ang salitang mayaman nung bata pa ito. Iniwan kasi sila ng kanyang ina upang sumama sa isang bilyonaryong negosyante. Dahilan upang magkasakit at mamatay sa lungkot ang kanyang ama sa loob ng isang barong-barong. Mula noon ay ipinangako ni Raul ang mga mayayaman para sa kanya. Ang pera ay nagpapahirap sa puso ng tao
at nagiging sanhi ng pagiging matapobre. Kaya naman pinili ni Gloria na magpanggap na ulila at mahirap na probinsyana upang hindi mawala ang lalaking buong pusong nag-alaga sa kanya. Pangako sa'yo, Gloria. Seryosong wika ni Raul. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Kapag nakatapos ako, mag-a-apply ako bilang corporate staff. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa universidad. Aalisin kita sa hirap. Bibilhan kita ng sarili nating bahay. Yung may magandang kusina, kung saan hindi mo na kailangang tiisin ang usok ng kalsada. Pagyayamanin kita, gamit ang sarili kong pawis at pagsisikap. Naramdaman ni Gloria ang bigat sa kanyang puso. Halo-halong kilig at konting kirot ng konsensya. Gusto niyang sabihin na ngayon pa lang ay kaya na niyang ibigay ang buong mundo kay Raul. Ngunit natatakot siyang kamuhian siya nito kapag nalaman ang katotohanan. Naniniwala ako sa iyo, Raul, at maghihintay ako kahit gaano katagal dahil mahal na mahal kita. Sagot ni Gloria habang pinupunasan ng butil ng pawis sa noo ng asawa. Lumipas ang ilang araw na puno ng tamis para sa mag-asawa. Ngunit para kay Gloria, ang bawat minutong pumapasok si Raul sa kumpanya ay nagdadala sa kanya ng kakaibang kaba. 11:00 na ng gabi nang marinig ni Gloria ang marahang pag-ikot ng doorknob ng kanilang maliit na kwarto. Agad siyang bumangon mula sa banig. Handa sanang salubungin ang asawa ng isang mahigpit na yakap. Ngunit nang bumukas ang pinto at tamaan ng liwanag ng bumbilya ang mukha ni Raul, natigilan si Gloria. Mabilis na nagbaba ng tingin si Raul at pumasok sa loob, bitbit ang kanyang lumang bag. Sinubukan niyang lumingon sa kabilang direksyon, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Gloria ang sugat sa labi ng asawa at ang namumuong itim at pasa sa kanang bahagi ng kanyang pisngi. Raul! Bulalas ni Gloria. Mabilis na lumapit at hinawakan ang mukha ng asawa. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Pilit nang ngumiti si Raul, bagamat halatang nangingiti siya sa sakit ng gumalaw ang kanyang labi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Gloria upang pakalmahin ito. Wala tuhan, huwag kang mag-alala. Naaksidente lang ako sa bodega kanina habang naglilinis. Nabitawan ko yung hawak kong malaking kahon, kaya tumama sa mukha ko. Lampa lang talaga tong asawa mo. Huwag mo akong lokohin, Raul. Hindi ganyan ang itsura ng natamaan ng kahon. May panginginig sa boses ni Gloria. Kilala niya ang asawa. Hindi ito marunong magsinungaling nang hindi kumukurap ang mga mata. Sabihin mo sa akin ang totoo. May nang-away ba sa'yo sa kumpanya? Wala nga, Gloria. Safe naman kami doon. Sige na, kukuha na ako ng yelo para mawala ang pamamaga. Pag-iwas ni Raul sabay talikod at nagdiretso na sa kanilang maliit na lababo. Hindi mapakali si Gloria. Habang natutulog si Raul ng gabing yon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang puso niya ay nakadama ng pag-aalala at galit. Kinabukasan habang nasa universidad si Raul para sa kanyang pang-umagang klase, hindi na nakatiis si Gloria. Gumamit siya ng isang lihim at secure na linya upang tawagan si Mang Pedro, ang pinuno ng maintenance team sa Imperial at ang tanging tao sa kumpanya na nakakaalam ng kanyang totoong pagkakakilanlan bilang CEO. Mang Pedro, si Gloria to. Seryosong bungad niya nang sagutin ang tawag. Ma'am Gloria, magandang umaga po. Bakit po kayo napatawag? Gulat at magalang na sagot ng matanda mula sa kabilang linya. Gusto kong malaman ng totoo, Mang Pedro. Anong nangyari kay Raul kagabi sa opisina? Umuwi siyang may malaking pasa sa mukha at may sugat sa labi. Derechahang tanong ni Gloria, habang ang kanyang boses ay unti-unting malamig at puno ng otoridad, ang boses ng isang tunay na CEO. Bumuntong hininga si Mang Pedro sa kabilang linya. Halatang natatakot ngunit hindi pwedeng magsinungaling sa may-ari ng kumpanya. Naku ma'am, itinatanggi po ni Raul sa inyo dahil ayaw niya kayong mag-alala.
Ang totoo po niyan, pinag-initan po siya kagabi ni Mr. Bueno, ang bagong operations manager sa finance department. Bakit? Anong ginawa ni Raul? Nagtagis ang bagang ni Gloria. Nagpapakuskus po ng sapatos si Mr. Bueno kay Raul dahil may dumi daw. Nang tumanggi si Raul dahil hindi naman po kasama yon sa trabaho niya bilang janitor, nagalit si Mr. Bueno. Sinabihan si Raul na hampas lupa at mababang tagalinis. Pinagtatawanan din po siya ng iba pang mga tauhan doon. Nang tangkain ni Raul na umalis, hinawakan siya sa kwelyo at itinulak ng isa sa mga tauhan ni Mr. Bueno. Kaya tumama ang mukha niya sa gilid ng bakal na kabinet. Saad ni Mang Pedro. Nanginig ang buong katawan ni Gloria sa tindi ng galit. Ang kanyang asawa, ang lalaking nagpapakapagod at nag-aaral para sa kanilang kinabukasan, ay tinrato lang na parang basura ng sarili niyang mga empleyado. Higit sa lahat, nalaman din ni Mang Pedro mula sa ilang bulong-bulungan na may ginagawang anomalya at kupit sa pondo si Mr. Bueno gamit ang mga maling resibo sa maintenance department. May mga anomalya na nga, may pang-aapi pa. Bulong ni Gloria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mang Pedro, kailan ang grand anniversary ng kumpanya? Sa Biyernes po, ma'am. Lahat po ng departamento ay obligadong umattend sa main ballroom ng Imperial Tower. Sagot ni Mang Pedro. Mabuti. Mariing pinalo ni Gloria ang lamesa. Ihanda mo ang aking pagbabalik, Mang Pedro. Sa araw ng anniversary, haharap ako sa kanila bilang CEO at sisiguraduhin kong ang bawat taong nagpahirap at nagpaluha sa asawa ko ay magbabayad. Matapos ang tawag, tiningnan ni Gloria ang litrato nila ni Raul na nakalagay sa lumang kabinet. Pasensya ka na, Raul, kung kailangan kong sirain ang pagpapanggap ko, pero hindi ko hahayaang tapakan ka ng kahit na sino sa kumpanyang pagmamay-ari ko. Saad niya sa sarili. Dumating ang araw ng Huwebes, isang gabi bago ang engrandeng 25th anniversary ng Imperial Company. Sa loob ng maliit na apartment ng mag-asawa, abala si Raul sa pagpapakintab ng kanyang nag-iisang itim na sapatos. Kahit pagod mula sa universidad at sa trabaho, may bakas ng excitement ang kanyang mga mata habang pinapanood siya ni Gloria na nakaupo sa gilid ng kama. Bakit seryosong-seryoso ka dyan sa pagpapakintab ng sapatos mo, Han? Nakangiting tanong ni Gloria, bagamat may kaunting kirot sa kanyang puso dahil alam niya ang totoong dahilan. Inilapag ni Raul ang basahan at tumingin sa asawa. Bukas kasi ang grand anniversary ng Imperial, Gloria. Mimo mula sa HR na obligadong umattend ang lahat ng empleyado, kasama kaming mga nasa maintenance at utility. Sabi pa ni Mr. Bueno kanina sa amin, kailangan daw naming pumunta para mag-asikaso ng mga basura pagkatapos ng party. Pero gusto kong pumasok doon na maayos pa rin ang hitsura ko. Ayokong mapahiya ang department namin. Lumapit si Gloria at umupo sa tabi ni Raul. Hinawakan niya ang balikat nito. Damang-damang katatagan ng kalooban ng asawa sa kabila ng mga natamong panlalait. Gusto mo ba akong sumama, Raul? Pwede naman akong mag-abang sa labas o sumama sa'yo sa loob. Mabilis na umiling si Raul. May halong pag-aalala ang mga mata. Nako, wag na, Han. Ang balita ko, naroon ang mga matataas na opisyal at baka pati may-ari ng kumpanya ay dumating. Masyadong mapangmata ang mga tao ron, Gloria. Nakita mo naman yung nangyari sa mukha ko nung nakaraan. Na-aksidente lang ako. Pero paano kung makita ka nila doon? Ayaw kong makarinig ka ng masasakit na salita mula sa mga mayayamang matapobre na yon. Sapat nang ako na lang ang naroon para magtrabaho. Hinalikan ni Raul ang noo ni Gloria. Hayaan mo, kapag nakatapos ako ng pag-aaral at naging manager na ako sa ibang kumpanya, ikaw ang pinakamagandang date ko sa mga ganyang karangyang okasyon. Pilit na ngumiti si Gloria, ngunit sa loob-loob niya ay gumugulong na ang isang malaking plano. Sige Han, kung yan ang gusto mo. Basta mag-iingat ka ron, ha? Huwag mong hahayaang apihin ka nila.
Kinaumagahan bago pumasok si Raul sa trabaho para sa maagang preparasyon sa kumpanya. Lihim na nag-ayos si Gloria. Nagsuot siya ng isang napaka-eleganteng navy blue na power suit na matagal nang nakatago sa isang lihim na vault, kasama ang kanyang mga mamahaling alahas at ang gintong ID na nagpapatunay na siya ang chairman at CEO ng kumpanya. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang personal driver. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta na ako sa Imperial Tower. At siguraduhin mo ang mga auditor at ang board of directors ay naroon na sa boardroom bago magsimula ang programa. Habang nakasakay sa marangyang kotse patungo sa kumpanya, tinitigan ni Gloria ang kanyang sarili sa salamin. Ang imahe ng simpleng asawa sa karinderya ay pansamantalang naglaho. Ang kaharap ngayon ng salamin ay ang makapangyarihang pinuno ng Imperial Company. Raul, hindi ko gustong maglihim sa'yo. Bulong ni Gloria sa kanyang sarili habang nakatingin sa nagtataasang gusali ng lungsod. Pero ngayong gabi, gagamitin ko ang kapangyarihang kinatatakutan mo para ipagtanggol ang dignidad mo. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang totoong pinakamataas na tao sa kumpanyang to at sino ang lalaking pinili kong mahalin. Nagsimula nang magliwanag ang mga ilaw sa Imperial Tower. Hudyat na ang gabi ng pagtutuos at ang pagtatapos ng lihim na pagkakakilanlan ni Gloria ay formal nang magsisimula. Nagliliwanag ang Grand Ballroom ng Imperial Tower. Ang mga crystal na chandelier ay nagpapakita ng karangyaan ng kumpanya, habang ang mga stockholder at mga kilalang panauhin ay nagtatawanan, habang hawak ang kanilang mga baso ng mamahaling alak. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, malapit sa kusina, naroon nakatayo si Raul. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na uniforme at ang itim na sapatos na pinakintab niya kagabi. Hawak niya ang isang basahan at tray, handang maglinis ng anumang kalat. "Hoy, janitor!" Isang matalim at mayabang na boses ang bumasag sa katahimikan ni Raul. Nang lumingon si Raul ay nakita niya si Mr. Bueno, ang operations manager ng finance department. Kasama nito ang 3 iba pang senior staff na mayayabang na nakangiti. Suot ni Mr. Bueno ang isang mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang muka ay puno ng pangahamak habang nakatitig sa pasa sa muka ni Raul na medyo halata pa rin. "Magandang gabi po, Mr. Bueno." Magalang na bati ni Raul sabay yukod ng kaunti bilang paggalang. "Anong maganda sa gabi kung ang mukha mo ang nakikita ko rito?" Tumatawang bulyaw ni Mr. Bueno na sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng mga malapit sa kanila. "Tignan mo nga ang sarili mo, ilustre. Ang dumi-dumi mo. Itong mahirap sa mga may hirap na katulad mo. Walang class." "Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari sa bodega, sir." Mahinahong sagot ni Raul. Pilit na nilulunok ang kanyang pride para sa kanyang pangarap at para kay Gloria. "Wala ka kasing alam kasi mahina ka." Sabat ng isang staff ni Mr. Bueno, dahilan upang magtawanan ang grupo. "Mr. Bueno, baka kaya ka nagpapakapagod dito kasi naghahanap ka ng mapapangasawang mayaman para makaahon sa hirap. Balita ko, ang asawa niya na isang mahirap na probinsyana rin." Nang marinig ni Raul ang pagbanggit kay Gloria, nagbago ang timpla ng mukha ni Raul. Tumingala siya, tumitig ng diretso kay Mr. Bueno. "Sir, pwede niyo po akong maliitin dahil janitor lang ako. Pero wag niyo pong idadamay ang asawa ko. Wala siyang kinalaman dito." "Aba, sumasagot ka pa." Nagbago ang mukha ni Mr. Bueno sa galit. Sa tindi ng kanyang kayabangan, itinaas niya ang kanyang braso na may natitirang alak at sadyang ibinuhos ito sa ibabaw ng pinakintab na sapatos ni Raul. "O ayan, may dumi ang sapatos mo. Lumuhod ka at punasan mo yan ngayon din sa harap namin. Janitor ka lang, ilustre. Ang trabaho mo ay linisin ang dumi ng mga taong mas mataas sa'yo." Nangatalang kamao ni Raul sa tindi ng hiya at galit.
Maraming mata sa party ang nakatitig na sa kanila. Ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ang ilan ay naaawa, ngunit ang nakararami ay nakatingin lang na parang nanonood ng isang palabas. Tiniis ni Raul ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Akma na sana siyang luluhod upang punasan ang sarili niyang sapatos gamit ang basahan upang matapos lang ang kahihiyan. Nang biglang bumukas ang malawak ang pangunahing pinto ng ballroom. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng sound system. Subukan mong paluhurin ang asawa ko, Bueno, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak sa kahit anong kumpanya ng bansang to. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng buong ballroom. Ang lahat ng tao ay napalingon sa direksyon ng pinto. Doon, naglalakad ng may buong dignidad, tapang at kagandahan si Gloria. Pinaliligiran siya ng mga bodyguard at ng matataas na board of directors ng Imperial Company. Ang kanyang navy blue na power suit ay nagniningning. Ang gintong ID ng chairman at CEO ay nakasabit sa kanyang leeg. Nanlaki naman ang mga mata ni Raul. Nabitawan niya ang hawak na basahan. Gloria. Bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ang kanyang simpleng asawa na iniwan niya sa kanilang maliit na kwarto ay kasalukuyang naglalakad patungo sa kanila katulad ng isang makapangyarihang reyna. Bawat hakbang ni Gloria patungo sa gitna ng ballroom ay tila ba yumanig sa buong Imperial Tower. Ang kanyang mukha na laging puno ng lambing tuwing kaharap si Raul ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na seryosong ekspresyon. Ang mga matataas na board member na dati ay nagtatawanan ay mabilis na nag-ayos ng kanilang mga tayo at yumukod bilang paggalang sa pagdating ng kanilang pinakamataas na pinuno. Ma'am Gloria. Nauutal at namumutlang bulong ni Mr. Bueno. Ang kanyang mayabang na tindig kanina ay biglang parang basang sisiw na. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit hindi siya pinansin ni Gloria. Nilagpasan niya si Mr. Bueno at dire-diretsong lumapit kay Raul. Nang makita niyang basang sapatos ng asawa mula sa itinapong alak at ang basa sa pisngi nito na nangingitim pa rin, parang may nagwalang bulkang galit sa puso ni Gloria. Gloria, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka narito? At bakit tinatawag ka nilang ma'am? Naguguluhang tanong ni Raul. Ang kanyang boses ay nanginginig, halo-halong takot, pagkabigla at matinding kalituhan. Sandali lang, hon. Malambing na sagot ni Gloria kay Raul. Ang tanging sandali na lumambot ang kanyang tinig. Pagkatapos ay mabilis siyang humarap kay Mr. Bueno. Bago pa man makapagsalita ang operations manager upang magdepensa, isang malakas at mabilis na sampalang dumapo sa pisngi nito. Napahawak naman si Mr. Bueno sa kanyang namumulang pisngi. Halos mabuwal sa lakas ng ginawa niya. Ang lahat ng tao sa silid ay napasinghap. Nawindang ang mga staff at mga matataas sa nasaksihang galit na aksyon mula sa isang formal at eleganteng CEO. Ma'am Gloria, bakit niyo po ako sinampal? Natatakot na tanong ni Mr. Bueno habang umaatras ng bahagya. Sinampal kita dahil kulang pa yan sa pangmamaliit na ginawa mo sa asawa ko. Mariing sigaw ni Gloria. Lumapit siya sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono upang marinig ng buong kumpanya ang sasabihin niya. Para sa kaalaman ng lahat ng narito, ako si Gloria Imperial Ilustre, ang chairman at CEO ng Imperial Global, at ang lalaking paulit-ulit niyong tinatrato na parang basura, ang lalaking binuhusan niyo ng alak sa sapatos, at ang lalaking sinaktan ninyo sa bodega. Huminto si Gloria at tumingin ng may pagmamalaki kay Raul. Siya ang aking legal na asawa. Siya ang katuwang ko sa buhay ko at ang lalaking handang gawin ang lahat para mapasaya ko. Kaya bilang asawa, handa akong gawin din ang lahat para maipagtanggol si Raul.
muling nabalot ng bulong-bulungan ng buong silid. Ang mga staff na kasamang ng alipusta kay Raul kanina ay halos maihi sa pantalon sa tindi ng takot. Hindi nila maisip na ang janitor na tinatawanan nila araw-araw ay ang mismong asawa ng may-ari ng buong kumpanyang tinatapakan nila. Napatitig si Raul kay Gloria. Ang salitang emperyal ay umiikot sa kanyang isipan. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay pagmamay-ari pala ng babaeng kanyang pinakasalan sa simpleng Wes. Naramdaman ni Raul ang isang matinding kirot at tila ba panlilin lang. "Niloko mo ko, Gloria." Mahinang bulong ni Raul, sapat na para marinig ng mga malapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa kahihiyang natamo sa mga staff, kundi dahil sa katotohanan ang asawa niya ay ang pinakamayamang babae na pilit niyang inilayo sa kanyang buhay dahil sa sugat ng kanyang nakaraan. Napansin ni Gloria ang pagbabago sa mukha ng asawa. Ang matinding sakit at galit na unti-unting namumuo sa mga mata nito. Ngunit alam ni Gloria na kailangan muna niyang tapusin ang dumi sa loob ng kumpanya bago niya maayos ang kanilang pamilya. "Han, magpapaliwanag ako." Pakiusap ni Gloria habang nakatitig sa nasaktang asawa. Sa gitna ng nagliliwanag na ballroom, tila huminto ang mundo para sa mag-asawa. Ang marangyang paligid ay naglaho sa paningin ni Raul. Ang tanging nakikita na lamang niya ay ang asawang si Gloria. Ang babaeng inakala niya nakapareho niya ng simpleng tadhana. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Hindi na nakapagsalita si Raul. Sa tindi ng halo-halong emosyon, ang sakit ng lihim na nalaman, ang alaala ng kanyang amang iniwan ng mayamang ina, at ang bigat ng panlilinlang, ay dahan-dahan siyang tumalikod. Iniwan niya ang kanyang tray at basahan sa lapag, at mabilis na naglakad palabas ng ballroom. Nilalagpasan ng mga nakamasid sa kanila. "Raul, Han, sandali lang!" Sigaw ni Gloria. Hindi niya pinansin ang protocol o ang kanyang imahe bilang CEO. Ibinaba niya ang mikropono at mabilis na hinabol ang asawa. Iniwan ang buong board of directors na nagkakagulo sa bulwagan. Nakahabol si Gloria kay Raul sa office ng mga board members sa itaas na palapag, kung saan walang tao. Hinarangan niya ang pinto bago pa man makalabas si Raul patungo sa elevator. "Raul, pakiusap, makinig ka muna sa akin." Umiiyak na pagsusumamo ni Gloria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kwelyo ng uniforme ng asawa. Humarap si Raul sa kanya. Ang mga mata nito ay mapula at puno ng luha. "Bakit, Gloria? Bakit kailangan mong magpanggap? 3 taon. 3 taon nating pinagkasya ang barya-baryang kinikita ko. Nagtiis ka sa maliit na kwarto, sa init, sa usok ng karinderya. Habang ang totoo pala, kaya mo namang bilhin ang buong gusaling tinitirhan natin." Bumuntong hininga si Raul. Ang boses niya ay gumagaralgal sa tindi ng sakit. "Alam mo kung gaano ko kamuhian ng mga mayayaman dahil sa ginawa ng nanay ko sa tatay ko. Alam mo kung gaano winasak ng pera ang pamilya ko. Akala ko ba magkasama tayo sa hirap at ginhawa? Pero ang totoo, pinapanood mo lang pala ako, Han, na magpakababa bilang janitor sa sarili mong kumpanya." "Hindi sa ganun, Raul. Patawarin mo ko." Umiiyak na sagot ni Gloria, habang ang mga luha ay tuluyang sumisira sa kanyang make-up. "Nang makilala kita, nagpanggap ako dahil pagod na ako sa mga lalaking lumalapit sa akin dahil lang sa pera ko at sa posisyon ko. Gusto ko lang makatagpo ng taong mamahalin ako bilang si Gloria, isang simpleng babae." Lumapit palalo si Gloria at lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ang isang makapangyarihang CEO ay kusang nagpababa sa harap ng isang janitor dahil sa ngalan ng pag-ibig. "At nung malaman ko ang kwento ng pamilya mo, mas lalo kong natakot, Raul. Natakot akong iwan mo ko
kapag nalaman mong mayaman ako. Mahal na mahal kita, Raul. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa lahat ng yaman ng imperial. Ang pagpapanggap ko ay hindi para paglaruan ka, kundi dahil takot ako na mawala ka sa buhay ko. Napatitig si Raul sa asawang nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang katapatan at ang matinding takot sa mata ni Gloria. Takot na maiwan, katulad ng takot na dinala niya sa kanyang puso mula pa noong bata siya. Naalala ni Raul ang lahat ng gabing nag-aalaga sa kanya si Gloria. Ang mga panahong pinaghahatian nila ang isang pirasong ulam at ang mga yakap nito tuwing umuuwi siyang pagod mula sa trabaho. Ang pagmamahal ni Gloria sa kanya ay totoo. Ang mga sakripisyo nito upang mamuhay sa hirap kasama niya ay hindi matatawag na laro. Nanaigang pagmamahal sa puso ni Raul. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga balikat ni Gloria at pinatayo ito. Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng asawa gamit ang kanyang magaspang na palad. Galit ako sa sinapit ng tatay ko dahil sa pera, Gloria. Mahinang wika ni Raul habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng luha. Pero mas magagalit ako sa sarili ko kung hahayaan kong ang nakaraan ang sumira sa kasalukuyan natin. Hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Asawa mo ko. At higit sa yaman mo, ang puso mo ang minahal kong kayamanan. Yumakap ng napakahigpit si Gloria kay Raul. Patawad, Han. Patawarin mo ko. Pinapatawad na kita, Gloria. Pero sa isang kondisyon. Bulong ni Raul habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Mula ngayon, wala nang lihim. Haharapin natin ang mundo bilang mag-asawa. Ano man ang tingin ng ibang tao sa atin. Isang matamis at punong-puno ng emosyong halikang pinagdama ng asawa sa loob ng tahimik na silid. Ang kanilang pagmamahalan ay napatunayang mas matatag pa sa anumang pagsubok. At ngayon, matapos ang kanilang pag-aayos, oras na para sa huling plano ni Gloria, ang paglilinis sa mga mapang-aping tauhan sa kumpanya. Magkahawa kamay na bumalik sina Gloria at Raul sa loob ng Grand Ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko si Raul. Matikas siyang nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Ang buong bulwagan ay natahimik habang ang dalawa ay naglalakad patungo sa gitnang entablado. Umakyat si Gloria sa stage at hinawakan ang mikropono. Ang kanyang boses ay muling binalot ng otoridad. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang kapanatagan. Mga kasamahan sa Imperial Global. Panimula ni Gloria, habang ang kanyang matatalim na mata ay nakatutok kay Mr. Bueno at sa mga tauhan nito na kasalukuyang nanginginig sa takot sa isang tabi. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pundasyon ng respeto, integridad at pagkilala sa dignidad ng bawat manggagawa. Mula sa pinakamataas na trabahador hanggang sa mga utility staff. Ngunit ngayong gabi, nasaksihan ko ang isang masamang gawain sa loob ng institusyong to. Lumingon si Gloria sa mga legal auditor ng kumpanya. Nakasunod na niyang umakyat sa entablado. Kanina lang, bago magsimula ang programang ito, formal nang natapos ang audit sa Finance Department, Mr. Bueno. Mr. Bueno, kasama ang iyong 3 senior staff, hindi lang ang pangmamaliit at pambubugbog sa asawa ko ang naging kasalanan ninyo. May sapat kaming ebidensya ng inyong malawakang pagnanakaw at manipulasyon sa pondo ng Maintenance Department. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Bueno at napaluhod sa sahig. Ma'am Gloria, pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Walang pagkakataon para sa mga magnanakaw at matapobre. Malamig na sagot ni Gloria. Effective immediately. Mr. Bueno and your accomplices are terminated from Imperial Global. At huwag kayong mag-alala. Naghihintay na ang mga otoridad sa labas upang isampang kaukulang kasong kriminal para sa estafa at grave misconduct. Blacklisted na rin kayo sa buong industriya.
Agad na pumasok ang mga security guard at hinila palabas ng ballroom sina Mr. Bueno at ang kanyang mga kasama. Habang ang buong kumpanya ay nagpalakpakan sa naging desisyon ng CEO. Matapos ang anunsyo ng babae, humarap si Gloria kay Raul at ngumiti. Ngunit ang gabing to ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng mga masamang ugali rito. Ito rin ay tungkol sa pagkilala sa tunay na galing at sipag. Inanyayahan ni Gloria si Raul na tumayo sa gitna ng entablado. Ang asawa ko, si Raul Ilustre, ay 3 taong nagtrabaho bilang janitor ng walang reklamo. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging utility staff, siya ay masugid na nag-aaral sa universidad upang tapusin ang kanyang kurso sa business management. Ang kanyang mga professor ay nagpadala sa akin ng kanyang academic records at napatunayan kong ang kanyang talino, strategic thinking at dedikasyon sa trabaho ay higit pa sa sapat. Tumingin si Gloria sa board of directors na sabay-sabay na tumango bilang pag-aproba. Kaya naman, formal kong iaanunsyo na si Raul Ilustre, ang bagong operations manager ng Finance and Maintenance Department ng Imperial Global. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi naman makapaniwala si Raul. Ang kanyang pinapangarap na posisyon na akala niya ay aabutin pa ng maraming taon ay nasa harap na niya ngayon dahil sa kanyang sariling pagsisikap at sa suporta ng kanyang asawa. Lumapit si Raul kay Gloria at kinuha ang mikropono. Tumingin siya sa lahat ng empleyado ng may kumpiyansa at tiwala sa sarili. Salamat sa tiwala ng pamunuan at ng aking asawa. Ipapangako ko na gagamitin ko ang posisyong to upang tiyaking walang maliit na manggagawa ang aapihin sa kumpanyang to. Dahil ang tunay na tagumpay ng isang negosyo ay hindi nasusukat sa yaman ng mga nasa itaas, kundi sa dangal ng bawat taong nagpapatakbo nito mula sa ibaba. Muling nagpalakpakan ang lahat, humanga sa galing magsalita at prinsipyo ni Raul. Pagbaba nila sa entablado, lumabas ang mag-asawa sa veranda ng ballroom upang makapagpahinga at pagmasda ng mga bituin sa kalangitan. Malayo na sila sa mausok na karinderya, ngunit ang pagmamahal sa kanilang mga puso ay nanatiling payak at kasing wagas tulad ng dati. Han, salamat. Bulong ni Raul sa bayakap sa baywang ni Gloria mula sa likod. Hindi ko akalaing ang janitor na katulad ko ay magiging asawa ng isang CEO. Humarap si Gloria sa kanya at ipinwesto ang mga kamay sa leeg ni Raul. At hindi ko akalaing ang isang CEO na katulad ko ay makakatagpo ng isang janitor na may pusong higit pa sa ginto. Mula ngayon, sabay nating patatakbuhin ang kumpanya at sabay nating bubuuin ang ating mga pangarap. Sa ilalim ng tahimik na gabi, nagpalitan sila ng isang matamis na halik, isang pagtatapos ng kanilang mga lihim, at isang panimula sa isang marangya, tapat ang panghabang buhay na pagmamahal. Paglipas ng 1 taon, nanatili sa puso nila ang wagas na pagmamahalan. Si Raul na ngayon ay isang mahusay at iginagalang na operations manager, ay nagtapos bilang cum laude sa kanyang kurso. Sa kabila ng karangyaan, madalas pa rin silang kumain ni Gloria sa maliit na karinderya na saksi sa kanilang simula. Doon ay hawak ang kamay ng asawa. Alam ni Raul na ang yaman ay hindi makakasira kung ang may-ari nito ay may pusong mapagkumbaba. Ang kanilang buhay ay patunay na ang wagas na pag-ibig ay kayang magpatumba sa anumang harang ng nakaraan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa estado sa lipunan. Pinili ni Gloria ang hirap kasama si Raul dahil sa kabutihan ng puso nito. At pinatawad ni Raul si Gloria dahil mas matimbang ang kanilang pagsasama kaysa sa galit sa nakaraan. Ang kwento ay paalala na ang bawat manggagawa, maging janitor man o CEO, ay dapat pantay sa lipunan.
Ang pagiging matapobre at mapang-api sa kapwa katulad ng ginawa ni Mr. Bueno ay walang puwang sa tagumpay at laging may kalalagyan sa huli. Ang sipag at talino ang susi sa pag-angat gaya ng ginawa ni Raul. Ginamit niya ang kanyang sitwasyon upang magsumikap at mag-aral. Ang kanyang promotion ay hindi lamang dahil asawa siya ng CEO, kundi dahil pinatunayan niyang mayroon siyang kakayahan at karakter na mamuno. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Raul at Gloria. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong nais ko pang ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Raul, handa mo bang patawarin si Gloria sa kabila ng paglihim niya sa iyo ng totoo niyang pagkatao? Comment naman po sa baba kung saan nakarating ang ating video. Salamat din po sa ating listener na sina Ma'am Gloria sa pagsuggest ng name ng ating bida. Maraming salamat po.